Siya si Sir Joel. Isa siyang masipag na electrician ng Electrical Division ng lungsod ng Maynila. Araw-araw, tapat niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pag-aayos at pagpapanatili ng mga linya ng kuryente. Isang trabaho mahalaga, ngunit may kaakibat na panganib. Isang araw, isang hindi inaasahang aksidente ang naganap habang siya ay nagkukumpuni ng isang electrical panel. Ano kaya ang nangyari? At paano kaya ito may iwasang maulit? A bright and electrifying day sa ating lahat. Ako si Sia, ang inyong Electrical Safety Officer mula sa University of Santo Tomas, Faculty of Medicine and Surgery. Inihahandog ng aming team ang instructional video na ito upang ipalaganap ang kamalayan ng tamang safety practices sa ating trabaho, lalo na kapag tayo ay nasa field. Dahil ang kuryente na siyang may malaking bahagi sa ating trabaho ay tinuturing isang risk o bagay na maaaring magdulot ng kapahamakan, lalo na kung hindi ito ginamit sa tama. Kaya naman mahalagang maging maingat at mulat sa mga karaniwang dahilan ng pinsala o aksidente sa ating hanapbuhay. Para mas madali nating tandaan, narito ang paalala na tinatawag nating cable. Unang-una na dito ay ang C, carelessness. Paminsan, dahil sobrang sanay na sa trabaho, ay nakakaligtaan na nating sumunod sa mga basic safety protocols. Tandaan, kahit gaano ka pa katagal sa serbisyo, walang eksperto pagdating sa ating kaligtasan. A, aging equipment. Ang mga lumang kagamitan ay minsan mas madaling masira at maaaring magdulot ng short circuit o spark na siyang maaaring dulot ng aksidente. B, bad environment. May mga pagkakataong kailangan magtrabaho kahit umuulan o basa ang paligid. Sa ganitong sitwasyon, laging siguraduhing tuyo ang kagamitan at umiwas sa mga lugar na may tubig habang may buhay na kuryente. L, lack of training. Isa sa mga pangunahing dahilan ng aksidente ay ang kakulangan ng tamang kaalaman o pagsasanay. E, exposed live parts. Lalo na ang direct contact ng kuryente sa parte ng katawan na walang protective gear. Iwasang direktong humawak ng anumang electrical part nang walang insulated tools o protected gear. Kaya ating tandaan, iwasan ang cable, carelessness, aging equipment, bad environment, lack of training, at exposed live parts. Pag-usapan naman natin ang kahandaan o preparedness. Unang-una, kailangang siguraduhin natin na ang bawat empleyado ay may sapat na kaalaman at kumpletong kagamitan bago pa man magkaroon ng emergency. Dahil dito, mahalaga ang tinatawag na toolbox meeting. Ito ay isang maikling meeting bago magsimula ang trabaho sa field. Dito, maaaring pag-usapan ng mga empleyado ang mga gagawing tasks o tasks of the day, mga posibleng panganib, at mga responsibilidad ng bawat miyembro sakaling magkaroon ng emergency. Sa pamamagitan nito, nagiging handa at maayos ang koordinasyon ng buong team, lalo na sa oras ng emergency. Ito ay kinakailangan para siguradong alam ng lahat kung ano ang kakaharapin. Pangalawa, siguraduhin na kompleto at functional ang ating mga equipment at PPE. Bago magsimula, dapat i-inspect muna ang mga tools. Siguraduhin walang sira at ligtas gamitin. Tandaan, ang PPE ay hindi optional. Ito ang ating unang proteksyon laban sa aksidente. Ang PPE ay tunay na kailangan sa ating trabaho dahil ito ang nagsisilbing proteksyon. Pangatlo, dapat ay laging may handang first aid kit. Siguraduhin may checklist upang hindi kulang ang laman nito at alam ng lahat kung paano at kailan ito dapat gamitin. Ang panghuli ay ang emergency planning. Dapat alam ng bawat isa ang pinakamalapit na ospital, emergency contact numbers, lokasyon ng first aid kit, at eksaktong gagawin kapag may aksidente. Ang mabilis at organisadong aksyon ay nagsisimula sa malinaw na plano. Sa ating propesyon, mainam na maging ala Boy Scout din tayo. Kailangan laging handa. Ika nga, daig na maagap ang masipag. Paminsan-minsan, kahit tayo ay handa,
hindi pa rin may iwasan ang aksidente. Kaya naman ngayon, pag-usapan natin ang response o ang tamang pagtugon kapag nangyari na ang aksidente. Kapag may electrical shock incident, tandaan, ang unang priority ay ang sariling kaligtasan. Huwag na huwag hawakan ang biktima, lalo na kung ito ay nakadikit pa sa kuryente. Baka pati ikaw ay madamay. Kapag ligtas nang gawin, i-disconnect ang power source o ang pinagmumula ng kuryente. I-off ang switch or breaker o tanggalin ang plug kung posible. Kung hindi naman ito magagawa, gumamit ng non-conductive materials tulad ng kahoy o tuyong tela upang ihiwalay ang biktima sa pinagmumula ng kuryente. Pagkatapos maalis ang biktima sa panganib, humingi agad ng tulong. Tumawag sa emergency hotline, first aider, o pinakamalapit na ospital. Kung hindi humihinga ang biktima at marunong kang mag-CPR, gawin ito habang hinihintay ang tulong. Kung conscious naman, panatilihing kalmado ang biktima at suriin ang posibleng burn injuries or iba pang sugat. At higit sa lahat, huwag iwanan ang biktima. Manatili sa kanilang tabi hanggat dumating ang mga trained responders o medical professionals. Tandaan, sa oras ng aksidente, ang mabilis at tamang aksyon ang susi sa kaligtasan. Importante ring pag-usapan natin ang recovery phase, ang parte na pagkatapos ng isang aksidente. Sa bahaging ito, mahalaga ang pagdodokumento at pagre-report ng insidente sa management at sa DOLE upang matukoy ang ugat ng problema, maiwasan ang pagkaulit, at matiyak na nasusunod ang mga safety protocols. Hindi lamang pisikal na kaligtasan ang dapat bigyang pansin. Kailangan ding alagaan ang mental health ng mga apektadong manggagawa. Maaaring maglaan ng counseling, stress management workshops, or regular check-ins upang matulungan sila makabalik sa trabaho. Bukod dito, tiyakin ang tamang paggaling ng mga work-related injuries sa tulong ng medical follow-ups at rehabilitation support. Panghuli, i-update ang risk assessment matrix. Isaalang-alang ang mga natutunan mula sa pangyayari at tukuyin ang mga panganib na nangangailangan ng agarang aksyon. Sa ganitong paraan, natututo tayo mula sa karanasan at patuloy na pinapabuti ang ating sistema ng kaligtasan. Bilang pagtatapos, tandaan natin na hindi kailanman mawawala ang electrical hazards dahil ito ay bahagi na ng ating trabaho. Gayunpaman, ang mga aksidenteng tulad ng mga panganib na ito ay maaaring maiwasan kung tayo ay magpaplano, maghahanda, at susunod sa mga tinakdang safety protocols. Naway magsilbing paalala ang video na ito sa kahalagahan ng occupational safety sa ating pang-araw-araw na gawain. Muli, ako si Sia, ang inyong Electrical Safety Officer, at ito ang aming huling paalala. Stay alert, stay safe, at stay shockproof.